Good morning, magandang umaga po sa lahat. Welcome again to my channel, OG De Leon po. At welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Kahapon binasa natin ang Nehemias na 1 to 4. Ngayon naman ay 5 to 7 ng Nehemias pa rin, ano? Sabi sa chapter 5, dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. Sinabi naman ng iba na nakapagsanla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan ang bahay, wag lamang silang magutom. May nagsabi namang nakapangutang kami, makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay katulad din ng kanilang mga anak, ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak, sabi. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak namin babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin, sabi. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito. Nagawa rin ninyo magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan. Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo ng mga kapwa nila Hudyo. Hindi makapagsalita ang mga pinuno. Mali ang inyong ginawa, sabi. Patuloy ko, dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko ng salapi at pagkain. Ganon din ang mga ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin ng interes na kanilang pagkakautang. Ngayon di ibalik ninyo ang mga bukirin ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang pinahiram ninyo, gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Sabi pa rito, sabi ng mga tao, sumagot ang mga tao dito, ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila. Sagot nila, hindi na namin sila sisingilin, sabi. Tutuparin namin ang hinihingi mo. Ipinatawag ko ang mga pari at nanumpa sa harapan nila ang mga pinuno upang tuparin ang mga ito ang kanilang pangako. Ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din sana sila tulad nito at maghirap, sabi. Lahat ng narooy sumang-ayon sa sinabi. Mangyari nawa ang sinabi ninyo. Pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga tao ang kanilang pangako. Sa loob ng 12 taon na naglilingkod ako bilang gobernador ng Juda mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-32 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkain na nauukol sa gobernador, sabi. Ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat
sa mga tao at hinihingan nila ng pagkain at alak, bukod pa sa 40 pirasong pilak, maging ang mga katulong nila katulong din sa pagpapahirap, sabi. Ngunit hindi ko ginawa iyon sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo. Gayon din ng aming mga pinuno bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na bansa. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng 1 toro, 6 na matatabang tupa at maraming manok, at tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador, sapagkat alam kong ang mga tao ay naghihirap. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa alang-alang sa bayang ito. Sabi sa chapter 6, nabalitaan ni Sanballat, Tobias at Gesem na taga-Arabia, pati iba naming mga kaaway, na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas, bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito. Inanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila, isang nayon sa kapatagan ng Ono. Alam kong may masama silang balak sa akin, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito, kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang mga trabaho rito para makipag-usap lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sa ika-5 pagkakataon ay inanyayahan akong muli ni Sanballat at sa pamamagitan ng isang bukas na liham na ganito ang mensahe. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik, kaya itinayo mo muli ang pader. May balita pang gusto mong maghari, sabi. Sinabi pang may mga propeta kang inuutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Juda. Tiyak na alam na ito ng hari, kaya pumarito ka agad at pag-usapan natin ang bagay na iyon. Ito naman ang sagot ko, walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo, gawa-gawa mo lamang yan. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, sabi niya. Palakasin niyo po ako, sabi niya. Minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Delaias na apo ni Mehetabel, sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin na halika, pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos, at doon ka magtago, sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Napag-isip-isip kong hindi sinugo ng Diyos si Semaya. Binayaran lamang siya ng nina Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganung paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kaya Noadias, ang babaeng propeta, at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Yun ang kanyang panalangin. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong
ika-25 araw at ika-6 na buwan nang mabalitaan ng aming mga kaaway ang mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na natapos na ang aming trabaho. Napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nang panahong iyon, nagsulatan sina Tobias at mga pinuno sa Juda. Maraming taga-Juda ang pumanig sa kanya sapagkat siya ay manugang ng Hudyong si Sakanias na anak ni Ara. Bukod dito, nagpagawa ng napangasawa ng anak niyang si Jehohanan ang anak na dalaga ni Mesulam na anak ni Berekias. Berekias. Sa harap ko ay lagi nilang pinupuri ang ginawa ni Tobias at lagi nilang binabalita sa kanya ang aking sinasabi. Patuloy siyang nagpapadala ng sulat sa akin upang ako'y takutin. Natapos ang pader ng lungsod at kinabit sa sa chapter 7 na, no. Natapos ang pader ng lungsod na ikinabit na ang mga pintuan nito. May tinalaga na ring mga bantay. Sabi dito, mga awit, mga libita. Pagkatapos nito ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng dalawang kalalakihan, si Hanani na aking kapatid at si Hananias na pinuno ng mga bantay sa kuta. Si Hananias ay mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba, no, sabi. Inuutos kong ang mga pintuan ng Jerusalem ay bubuksan lamang kapag mataas na ang araw bago magpahinga ang mga bantay. Inuutos ko ring maglagay sila ng mga bantay pintuan na taga Jerusalem. Itinalaga nila ang ilan sa mga ito sa mga bantay. Sabi, at ang iba'y naman ay malapit sa kanilang bahay. So naglagay ng mga bantay sa pintuan ng templo at sa kanilang malapit sa bahay. Tapos nandito nakasulat din dito yung mga bumalik bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lamang ang mga tao dito at hindi pa nagagawa ang lahat ng mga bahay. Pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at mga hukom para suriin ang listahan ng kanilang mga angkan. Natagpuan ko ang listahan ng mga angkan ng unang nagbalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Tapos nakalista na dito yung mga nabihag noong panahon ni Nebukadnezar na hari ng Babylonia. At nakalista dito yung angkan na nagbalik, yung mga angkan na nagbalik. Listahan bumalik ayon sa bayang pinagmulan ng kanilang mga ninuno, nagbalikan na yan. Ito ang mga listahan din na marami mga taong bumalik, mga kanya-kanyang angkan na bumalik, yung mga alagad din ng bawat hari ni Haring Solomon. Nandyan, sinabi rin dito na nagbalikan sila, Tapos ito naman ang mga nagbalik sa mga angkan ng pari. May mga pari din ngunit hindi nila napatunayan ang pinagmulan nilang angkan. Nandyan, may mga pari kasi na hindi nila napatunayan kung saan silang angkan, kung kaninong angkan sila. Maraming bumalik. Ang kabuuan ng mga bihag na nagbalik ay 42,360. Ang mga aliping lalaki at babae ay 7,337 at ang mga awit na babae at lalaki ay 245. May nagbalik ding 736 na kabayo, 245 mola, 435 kamelyo at 6,720 asno. Sabi pa dito, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay at nag-ambag para ipagawa muli ang templo. Ang gobernador ay
nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na pilak na ginamit sa pagsamba at 513 kasuotan ng mga pari. May iba pang mga pinuno na angkan na nagbigay ng 168 kilong ginto at 1,215 kilong pilak. Ang kabuuan pinagkaloob ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 140 kilong pilak at 67 na kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, mga libita, mga bantay ng templo, mga awit, mga lingkod ng templo at lahat ng Israelita ay tumira sa mga bayan at lungsod ng Juda. So yun, katapusan ng chapter 7, nandyan nga yung sinabi dito, nakalista rito yung mga taong bumalik, mga lipi at lahi, mga angkan-angkan na bumalik sa Jerusalem. Nakalista yan dyan. At yun nga, sabi sa ating binasa ngayon, sa habang tumatagal na naayos na nila ang templo, ganun pa rin ang ginagawa ng mga kaaway, tinatakot pa rin sila para wag magpatuloy at inaanyayahan pa si Nehemias na pumunta, para sabi ni Nehemias dito na may balak sa kanya, para hindi matuloy ang pagpapatayo ng templo, at saka yung mga pader sa Jerusalem. Pero sa tulong ng Diyos, nagpatuloy siya, natayo niya ng maayos at nilalakasan ng Diyos ang kanyang loob, at ipinapanalangin niya yung kanyang mga kaaway. Hanggang sa nagpatuloy siya sa panalangin at naayos naman niya ang mga dapat ayusin sa templo at pader, napahiya, sabi dito, napahiya ang mga kaaway niya dahil pinatnubayan sila ng ating Diyos na magawa ng maayos ang kanilang mga gawain. Pinatnubayan sila, Bagaman sa loob ng Jerusalem, may mga kasamaan silang Hudyo na nagpapautang, parang nagpapahirap pa sa mahirap, nagpapautang na may tubo hanggang sa masanlanan nila ang kanilang mga lupain at bahay, at pati na kanilang sariling anak, ibenta nila para lang maging alipin upang makapagbayad ng buwis, upang at makapagbayad sa mga interes ng kanilang mga pagkakautang. Ngunit nagalit nga si Nehemias at kinausap niya ang mga tao at ang mga pinuno, na wag nang pagbayarin, at wag nang tubuan at ibalik ang mga inutang, ang mga interes na, yun ang sabi sa kwento. At sinunod naman siya, So yun, tayo rin, sinasabihan din tayo. Kasi nga, sabi nga kapag tayo nagbabasa ng aklat ng Biblia, na salita ng Diyos, kinakausap tayo ng ating Diyos, Kaya sa tuwing magbabasa tayo, yung mga ating natututunan at nalalaman, ay sinasabi ng Diyos para sa atin, Na ayun nga, na huwag mawalan ng pag-asa, Kagaya ni Nehemias, magpatuloy manalangin at umasa sa Diyos, magtiwala sa Diyos, at gumawa ng kabutihan. At kung tayo nga ay may maitutulong naman, bakit kailangan pa natin na pahirapan yung ating yung taong lumalapit sa atin at humihingi ng tulong? Bakit pa natin kailangan na bigyan pa ng interes yung kanilang inuutang, hindi ba? So kung meron din lang tayo, pahiramin natin siya nang wala ng tubo, Tapos ipanalangin natin sila na maging maayos na ang kanilang buhay at maging masagana na ulit ang mga buhay na yon, upang maging maayos na ang lahat, at hindi na sila muling maghirap. Ipanalangin natin na bigyan sila ng talino, na para makaisip sila ng paraan para sa kanilang mga dapat gawin upang maiayos nila ang kanilang mga buhay. Ganon din sa ating lahat, ganon din sa akin at sa ating lahat, Muli ay samahan nyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Ihanda na natin ang ating sarili, magsiyoko tayo, ihanda natin ang ating puso sa pananalangin sa ating Diyos. Yes, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Holy Spirit.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, nagbigay buhay sa amin at nagbigay ng lahat ng meron kami simula noon hanggang ngayon, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin ngayong umagang ito, sa pagkakataon na magising kami na naman ng maayos at malakas ang katawan, O God, sa pagkakataon na makapagbasa na naman kami ng iyong mga salita upang kami na naman ay may matutunan, O God, upang kami na naman ay lumakas ang aming katawan at loob sa aming pananampalataya, tumibay, O God, ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa aming mga narinig, nabasa at natutunan na naman ngayong umagang ito sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, turuan mo nga po kami na maging mabuting tao. Maging mabuting tao para sa inyo at sa aming kapwa. Turuan mo kami na gumawa ng kabutihan, O Father God, na tumulong ng totoo sa aming kapwa, mahalin ang aming kapwa na kagaya ng iyong kagustuhan, magpatawad at magpakumbaba, O God. Yun ang itatak mo sa aming mga puso't isipan na aming gawin, O God, habang kami nabubuhay. Lahat ng tao, Lord, hipuin mo mga puso, O God. Hipuin mo ang aming mga puso upang gumawa lamang kami ng tama, maayos at totoo, O God. Una para sa iyo, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa, O God. Turuan mo kami nga wag nang magpahirap sa aming kapwa, O God. Tumulong kami ng buo, O God, ng kusang loob ng tao sa aming mga puso, kagaya ng iyong kagustuhan, O God. Kagaya ng iyong pinabasa na naman sa amin at natutunan ngayong umagang ito, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Hipuin mo rin, Lord, ang mga puso ng aming mga presidente, O God. Palakasin mo po sila palagi, lalong-lalo na ang aming presidenteng Duterte, O God, dito sa Pilipinas. Palakasin mo siya, hipuin palagi ang kanyang puso't isipan at huwag pabayaan, Lord, sa kanyang mga pasya, O God. Ganon din ang lahat ng presidente sa buong mundo, O God. Mga mayors namin dito sa Laguna, O God, ang aming mayora, O God. Pababa, Lord, sa aming mga senador, O God, congressman, O God, gobernador, O God, mga barangay captain, kapulisan, sundalo, doktor, scientist, O God, nurse, frontliner, O God, hanggang sa amin, Lord. Hipuin mo ang aming mga puso't isipan na gumawa ng tama, O God. Palakasin mo ang aming mga katawan at loob, O God. Ilayo mo po kami lahat, O God. Lahat kami, Lord, sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, O God, at gawa ng kaaway. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Pagtibayin mo kami na mamuhay nawa kami nakasakasama ka hanggat kami nabubuhay upang kami maging maayos at maging matagumpay ang aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. At sa laban na to, Lord, pinagkakatiwala namin ang labang ito ay tinapos mo na, O God. Dahil kasakasama ka namin sa labang ito at nanguna ka sa aming laban, O God. Kaya ito'y tinapos mo na. Tapos na ang encode na to, magiging maayos na ang aming mundo, Lord. Magiging masaya na, magiging normal na ang lahat, O God. Magbabalik na sa kaayusan ng lahat. Buong mundo, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas, O God. Magiging maayos na kami. Magiging normal na, magiging masagana na, magiging masaya. Magkakasundo na ang lahat ng tao, O God. Salamat, Lord. Dahil ito iyong ibibigay sa amin at ipapahintulot, O God, na matupad ang aming mga panalangin. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. Salamat, Father God, in heaven, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo ang aking panalangin at ang lahat ng mananalangin ay tagumpay na, O God. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat pong muli sa umagang ito. Salamat. Naging tagumpay na naman ang ating Bible reading ngayong umagang ito. Dahil sinamahan na naman ulit tayo ng ating Diyos. Mabuhay po tayong lahat at mamuhay tayo na kasama ang Diyos. Kasama natin siya sa tahanan natin, saan man tayo magpunta, kasama natin siya. Salamat pong muli sa lahat at doon po sa mga bago sa aking channel, mag-subscribe po kayo
At like nyo po ang ating mga videos at i-click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos ko pang i-upload. Salamat pong muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po. God bless po sa ating lahat. Salamat po.